So hello, what's up mga idol? Ayan, welcome ulit for another content and for today's video, ITEL A100C. Ayan, i-full review natin siya ngayon. Maganda ba to? Tara, pag-usapan natin. So yun na mga idol, for today's video, pag-uusapan natin ng ITEL A100C. So finally, full review natin siya. And since syempre ngayong August is parang ano yan, ghost month ngayon at parang tahimik ang mga brands ngayon maglabas ng smartphones. Bare months yan, re-recta na naman yung mga yan. So ngayon is pag-uusapan natin itong ITEL A100C kung sulit nga ba siya or maganda ba yung overall specification niya for its price. Alam niyo naman sa panahon natin, nagsisitaasan na po lahat ng presyo ng mga smartphones pero nandito pa rin tayo to review yung mga smartphones na yan para sa inyo para makita nyo kung sulit nga ba talaga sila for its price at makatulong din sa recommendation when it comes sa mga buying ng smartphones nyo. And kung gusto nyo or interested kayo bumili ng ITEL A100C, tap mo yung video, may shopping button dito. Mura't bagsak presyo lang mo itong smartphone na to. At ang magandang balita mga idol dito sa ating video, meron pa ko kayo makukuha na additional discount voucher na up to 1 to 2,000 additional discount yan. Yan po ay exclusive discount voucher dito yan sa ating video. Kaya wag na kayo magdalawang isip pa. Dito na kayo bumili ng ITEL A100C dahil napakagandang deal ang hinihintay para sa inyo. So, yun nga. So, ang kanyang presyo sa online usually nasa around 4,000 lang to. 'Di ba? Napakalupit. And that is the 3 GB of RAM and 64 GB of internal storage. And I think may iba namang variant ng ITEL A100C. So, check natin dito sa official store ni ITEL. So, meron pa naman mga ibang variants, yes, mga idol. Kaya dito nyo lang bibili niyan sa ating link. Tinuturo ko dito para makuha nyo ng napagandang deal itong device na to. So next mga idol is gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan ko. Overall specifications ng ITEL A100C at kung bakit isa rin to sa napagandang i-recommend na smartphone para sa inyo. Unang-una pag-usapan natin yung kanyang display. When it comes sa display quality, the screen size is okay naman. It's 6.6, malaki naman po. And based sa observation ko sa kanyang display, the resolution itself is very normal for its price of 4,000 pesos. Mababa lang yung needs of brightness niya. So, doon lang tayo magiging malungkot when it comes sa needs of brightness niya compare sa mga ibang brands sa kapresyo niya na sobrang tataas sa needs of brightness, minsan doble pa yung needs of brightness na ma-offer. Pero dito sa ITEL A100C, medyo mababa siya for 2026. Kasi usually ngayon 2026, karamihan na ng mga brands ngayon is nagbibigay na ng mga smartphone na meron matataas sa needs of brightness. Kasi karamihan or yung iba nating mga consumers, lalo na ganitong affordable, binibili nila to para gamitin na sa navigating tool o sa trabaho nila. And alam niyo naman yung mga consumers natin na ganyan is parating na sa outdoor. Kaya kailangan nila ng smartphone na meron mataas na needs of brightness. Dito, medyo mababa po yung needs of brightness ng ITEL A100C. When it comes sa processor, it is low powered. Ayan. So, syempre sinasabi ko rin yung mga cons netong smartphone na to. Low power siya, it's Unisoc T100, T7100. GPU niya pa lang medyo wala na. Kumbaga when it comes sa gaming, it's Power VRGA 322. So expect nyo when it comes sa performance sa gaming, wag nyo nang asahan. Hindi ko to mare-recommend for gaming dahil medyo mabagal siya. Pwede lang to, yan, mga light task or ML. Nagdaro na ako ng ML dito. Nag-frame drop siya from time to time. Pero yun lang ang pinaka the best na pwede malaro dito na modern game ML or Honor of Kings. So yun, when it comes sa kanyang processor, expect nyo na hindi siya ganun ka-snappy. At yan yung hihila pababa dito sa ITEL A100C. Pero yet again, yung mga ibang specifications niya naman ay medyo okay naman for its price. Syempre, always manage your expectation kung magkano nyo lang nakuha yung device. And it's a 4,000 pesos smartphone, kaya expect nyo yung mga ibang specs na ito kumbaga kinokoskat nila. Pero sana hindi nila kinokoskat yung processor kasi yung processor ang pinaka main na hinahanap ng mga consumers nila. Kasi ng mga consumers kasi as long as for me, in consumer's perspective, for me, as long as yung smartphone hindi mabagal yung nagagawa yung day-to-day task ko, hindi siya slow when it comes sa opening of application, mga ganyan, all good sa akin. Pero again, dito kasi sa Power VRG A322, talamak yan sa pagiging mabagal, especially pag nag-open kayo ng mga application and all, expect nyo na hindi siya ganun ka-snappy compare sa mga ibang brands.
Sa camera niya naman, it's 8 megapixel main camera and a 5 megapixel front-facing camera. So, sa camera side, specs-wise, for its price, ano siya, nandun siya. Kumbaga, nababagay rin naman kahit papaano. Yun nga lang ang pinaka nakakalungkot dito, 64GB lang ang i-offer nila. Pero I think meron namang 120GB, kaya go for the 120GB ng Itel A100C. When it comes sa battery, it's 5,000 mAh na removable battery capacity and a 10 watt charging rate. So yun, medyo nakakalungkot lang din yung kanyang charging rate. It's 10 watts and it's 5,000 mAh battery capacity. Compared din sa mga ibang brands ngayon na nag-o-offer na ng 6,000, 6,500. Minsan sa mga ganyang presyo rin at range na 4 to 5,000 pesos. So yun lang nakakalungkot, 10 watt charging rate, kaya expect nyo na medyo mabagal po mag-charge dito sa Itel A100C. So yun mga idol, so far yung mga nakita kong features niya, magandang features, and yung mga cons niya na, yung mga cons din na itong smartphone na to. Yung magandang feature niya, yun nga, yung screen size, all goods naman, malaki, yung design, maganda rin naman, and yung camera, very fair for its price. Yun nga lang, tulad na sinabi ko kanina, ang hihila lang talaga pababa dito sa Itel A100C is yung kanyang processor. Pero ulitin ko, hindi siya, kumbaga, itong smartphone na to ay may pili or may mga target lang na consumer to. Hindi po to pwede for, sabihin na natin legit na, hindi ko siya ma-recommend as your primary smartphone, especially pag heavy user kayo, medyo mabagal. Pwede ko siya i-recommend for a secondary smartphone. Alam niyo naman sa panahon natin ngayon, iba 2 cellphone, iba 3 cellphone, iba ginagamit for their work, email phone, mga ganyan. So sa mga ganyang perspective, when it comes sa mga light usage, pwedeng kong i-recommend ang Itel A100C as your secondary smartphone. Pwede siya ibigay for consumers na very light ang ginagawa. Calls and text, social media, nanonood, pwede yung mga yan. At kung interested kayo dito sa Itel A100C, dito na kayo bumili sa ating link dahil sayang po yung opportunity makuha to ng sobrang mura dito sa ating video. So tap mo yung video, may shopping button dyan, mura at bagsak presyo lang makukuha itong Itel A100C. Sana po nakatulong ito sa inyo kung nagde-decide kayo bumili nitong smartphone na to. Video sample rear camera of the Itel A100C. So, ang pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p up to 30 FPS. So, wala siyang any support for 60 FPS. And ano tayo, nasa outdoor tayo kaya maganda yung lighting condition. So, when it comes sa sa sound or sa mic quality, kayo na mag-judge kasi syempre hindi ko siya naririnig. Ayan siya. Video sample front-facing camera of the Itel A100C. So, pinakamax sa resolution din is Full HD 1080p up to 30 FPS po tayo. Ayan siya. So, when it comes sa front-facing camera, hindi talaga ganun kaganda yung quality niya. Expect nyo yan for a budget smartphone, of course. Always manage your expectations sa mga ganitong kamurang smartphone na hindi ganun kaganda yung quality ng kanilang front-facing camera. It's 5 megapixel. So, explore natin yung design at build quality na itong si Itel A100C. So, as you can see, polycarbonate ang back niya. When it comes sa camera module, very identical siya sa camera module ng OnePlus. So, ganito yung camera module ng OnePlus at single camera siya with, I don't know kung ano to, basahin ko nga, may nakalagay, infrared. So, this is the IR blaster. Tapos, meron tayong flash dito. Sa malayo, nakala nyo marami siyang lente, no? Isa lang po ang camera lens niya. Very slim din naman at lightweight ito si Itel A100C. Overall polycarbonate ang kanyang likod. Tapos dito sa right side, nandito ang ating power button / fingerprint scanner and of course the volume rocker. Ayan, sa left side nandito yung ating SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone type C port at yung speaker grills.
At sa bibili ng smartphone na to, meron po itong pre-installed na screen protector out of the box. At ito yung free case niya, mga idol. Ayan. So again is design lang to, hindi talaga siya mag-safe support. Design lang yan. At lagay nyo muna yung case niya as a temporary case. So maganda na color black, hindi siya naninilaw. Notch display din si Itel E100C. Needs of brightness sa average level, hindi naman siya too bright at hindi rin siya too low. Nasa gitna lang naman siya. And it's a 3GB, 128GB of internal storage to, mga idol. So next, explore natin yung camera app ni Itel E100C. So when it comes sa camera talaga nito, medyo alam mo yun, low powered or low specs yung camera neto. So asahan nyo na yan for a budget smartphone, of course. Ayan, so hindi talaga malinaw yung camera niya. Ayan, oh, tingnan nyo naman, oh. Pero magpipigay ako ng photo samples niyan dito sa ating full review, of course. Ayan, oh. Hindi ganun kaganda yung camera quality niya. So dito sa main camera, nandito yung ating sa main. So meron tayong HDR, filters, and sa settings niya. Ayan, so meron siya watermark. I-open natin. Logo watermark tayo. Ayan, very simple lang sa video. Ang pinaka-max resolution niya sa video is Full HD 1080p. At 30 FPS. So wala siyang support for any 60 FPS. Meron siyang time-lapse, portrait mode for background blur. So beauty mode, ayan, available din ang beauty mode sa rear camera niya. Panorama for wider shot, at isa sa more niya, meron tayong audio picture at pro mode. Pagdating sa front-facing camera niya, syempre, ang pinaka-importante dyan is the beauty mode. Hindi ganun talaga kaganda ang camera quality nito, lalo na sa front-facing camera. So, meron tayong portrait mode. Ayan, capture or the main camera mismo. Sa video naman, ang pinaka-max na resolution niya is Full HD 1080p rin at 30 FPS. So, yun lang mga ka-J-Vlog, yung camera app ni Itel A100C. Very simple lang. So, biometrics test ay dito sa Itel A100C. So, start muna tayo sa kanyang fingerprint scanner. So pag nag-unlock, nagwa-wide yung no. Pero mabagal din or naglalag din, no. Slow response. Pero mabilis naman yung unlocking niya. Next is face unlock. Face unlock, mabilis din naman. Pero siya, minsan nagfe-fail siya ng when it comes sa sluggish talaga siya. So, fast and accurate naman yung face unlock nito at yung fingerprint scanner. So, speaker test tayo dito sa Itel A100C. So, single speaker lang siya. So, start tayo. For another video, and for today's video, i-review na rin natin finally ang isa sa pinaka-solid na gaming smartphone na lumabas ng 2026 na Poco X8 Pro. Sa tara, pag-usapan natin. Finally, ang isa sa pinakamalupit. So, pagdating sa speaker ni Itel A100C, okay naman, malakas din naman siya, pero syempre, since single, ayan, grabe, nag-sluggish talaga siya. Malakas naman siya, for a budget smartphone na 3 to 4,000 pesos. I-rate ko yung speaker niya na nasa 7. Hindi maganda yung base quality dahil single speaker, pero yung loudness nandoon. So yun mga idol, ang ating full review dito sa Itel A100C. As you can see naman dito sa smartphone na to, marami tayong nabigay ng mga cons and meron rin tayong mga nakita mga pros or advantages niya. For its price, definitely mura siya or magiging sulit naman na siya. Yun nga lang, ulitin ko yung processor niya, always manage your expectation, hindi siya ganun ka-snappy. Kaya ulitin ko ulit, meron lang po itong piling consumer na parang bibili sa smartphone na to. Always manage your expectation kung magkano nyo lang nakuha yung smartphone. Kaya kung gusto nyo talaga ng smartphone na meron magandang performance when it comes sa mga multitasking, gaming and all, magdagdag kayo ng mga few budgets. And yung 64GB, yes, medyo mababa na talaga yung 2026. Pero kung talagang
64GB ang nabili nyo or yung no choice na kayo, meron naman way to expand the storage via micro SD card. Kaya again, itong 64GB or the Itel A190C, pwede ko lang siya ma-recommend sa mga light users. Secondary smartphone, pwede siya. Navigating tool or pang working phone, pwede rin naman itong smartphone na to. Kaya again, hanggang mura pa si Itel A190C, dito na kayo bumili sa ating link. Tap mo yung video, may shopping button dyan. Dyan nyo makukuha ng napakagandang deal itong smartphone na to.